2 Corinthians 2:15. The Bible says, "For we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish." Our message today is about what kind of smell does your body give to God. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Kami po ay nabubuhay sa mundong ito, sa inyong harapan. Nakikita mo ang lahat ng aming iniisip. Nakikita mo ang aming ginagawa. Narinig mo ang aming mga sinasabi. Narinig mo ang thoughts and intents of the heart. And in so doing, we are either having a bad smell or a good odor in your presence. May it be, Lord, na we are together as a church, teaching each other, loving each other to produce a sweet-smelling savor so that we can be pleasing in your sight. This we ask in the most precious name of your Son, Jesus Christ. Amen. Please be seated. So, makikita natin sa mga susunod na verses na ang Panginoon ay hindi lang pala tayo ang nababahuan sa mga katawan natin o nababanguhan. Sino ba sa atin ang mahilig sa pabango? No? So, pag mahilig tayo sa pabango, ay magandang ugali yan. At meron sa atin na pag dumaan ay mabango talaga. No? Napapansin. At parang gusto mong bumili rin nung binili niya. Mabango yung kanyang hininga, mabango yung kanyang buhok, yung kanyang damit, yung kanyang buong katawan ay mabango. Bagong ligo. No? At yan ay magandang ugali, yung tinatawag na good hygiene. At meron namang hindi ganun kagandahan ang amoy. So, wala tayong magagawa doon, ganun yung hygiene niya. No? Siguro, paano mo ba i-encourage ang isa? Halimbawa, may nakatabi ka na may naamoy ka. No? So, pag-aralan din natin, tulungan natin yung kasamahan natin sa church. At kasamahan nyo sa bahay, samahan nyo sa trabaho. Kung papaano, no? Hindi naman yung, ang baho mo naman. No? Imbis na ganun, ay siguro, regaluhan mo ng deodorant. Regaluhan mo ng perfume. Alam nyo, yung Pakistan, hindi naliligo, hindi nagpapalit ng damit, nagpe-perfume. Kaya halo-halo, hindi mo malalaman, ano? No. Pero ang nakakapagbigay sa atin ng wonder, ang Panginoon mismo, inaamoy din pala tayo. At dito sa katawan lupa natin. Pero ibang klase yung amoy na pang-amoy niya. Hindi yung singaw ng katawan or yung singaw ng pabango. Ang sabi ng text natin, "For we are unto God a sweet savor of Christ." So, hindi naman pwedeng yan ay yung after this life. Because after this life, we are glorified. So, we will be permanently a sweet savor. No more chance of having a bad smell. We are already offered to God through Christ, and we taste the good smell of God, the good smell of heaven at that day. Pero sa ngayon, we are unto God a sweet savor of Christ. Nadamay tayo doon sa mabangong samyo na ginawa ni Kristo. No? Kumbaga, napabanguhan tayo ni Kristo. At therefore, we must live accordingly because
we are a sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish. Hindi lamang tayo mabango sa Panginoon, mabango tayo sa Panginoon, lalong-lalo na kung mabango tayo ang buhay natin sa harapan ng ating mga kapatiran at sa harapan ng kahit hindi natin kapatid sa Panginoon. Maingat tayo. Hindi porket, unsaved naman yan eh. Wala akong pakialam dyan. Mali yun. No? Lahat ng hindi ligtas ay ating mission field. Lahat ng hindi ligtas ay magpapakita tayo ng good smell, good testimony. So that they will be attracted to Christ, not to you. Don't make it an effort na mabango ka in a sense na maganda yung, na humahanga sa iyo, nababaitan sila sa iyo. Beyond that, go beyond. Nababanguhan sila sa iyo and make an effort to testify na kaya ka ganyan dahil kay Kristo. Hindi lamang dahil ganyan ka pinalaki. That's wrong. That's in the surface. That is mababaw na pagka-Kristiyano. Maganda yung mabait, no? Mababait na bata, mababait na anak, maayos ang magulang, maayos ang pagpapalaki. So parang kay ligtas o hindi ligtas, ganun talaga sila. Mabait, honest, 'di ba? Magalang. Oh. So kami noon meron kaming the Boy Scout law. Parang 10 commandments namin 'yon, no? Do good every day. Sabi, ano pa ba nga 'yon? Obey the Scouts law. Marami 'yun no? Kalimutan ko na. Kaya pagka nasa bus, ako ang unang tatayo kasi Boy Scout ako Pagka merong nangangailangan ng tulong na matanda, kahit may malilate ako, talagang tutulungan ko yun na cross the street. Kasi yun nakikita ko sa libro Ngayon, hindi na usong Boy Scout. No? Kanya-kanya na tayo na, bala ka dyan, ba't ka sumakay? Ba't ka sumakay? Puno na yung upuan parang ganon. So, we are unto God a sweet savor. Kailangan hindi lamang ma-attribute doon sa apelyido natin. No? Sabihin, De Leon yan, mababait yan. Mga De Leon, mabait na lahi yan. No? Dapat more. Yang si Justin De Leon, mabait yan dahil Kristiyano yan Dahil follower yan ni Kristo Dapat yun ang mas kilala nila, hindi yung apelyido mo lang. Di ba? Yun ang effort natin. And it takes an effort to be a good-smelling life because of Christ. It takes effort. Huwag tayong makontento na apelyido lang natin ang napupuri o yung buhay lang natin or yung magulang lang natin. Maganda lahat yun Maganda na napupuri ka, maganda ugali mo, maganda training mo, maganda schooling mo. Diba? Yung iba, sasabihin, tanggap agad sa trabaho kasi Atenista, UP, Lasal. No? Kahit ano pa ugali niya, Lasal yan Ibibigyan tayo ng quality na trabaho niyan. No? Lasalite yan. Atenista yan. UP yan. TUP? Ano yan? Siguro, sana. Kami, TUP lang kami. Di ba? So, sana. Pero, UP, iba yan. Top of the line yan. First class yan. Pero, makilala ka na matinuyan na tao, bibigyan ka niya ng talagang totoong work, honest work, because Kristiyano yan
Follower yan ni Kristo eh. Kilala ko yan eh. Talagang kung ano yung nababasa niya sa Bible, itinutupad niya sa buhay niya eh. Kaya tanggapin mo yan. That takes effort na makilala kang ganun. So yun yung sinasabi natin na pagka ganun ang buhay mo, you are a sweet savor unto God. You are unto God a sweet savor of Christ. Napabanguhan ka ng buhay ni Kristo eh. Napahiran ka ng anointing oil ni Kristo. Kaya mabangong samyo ang buhay mo sa harapan ng Diyos, hindi lang sa harapan ng tao. Hindi lang sa harapan ng mga hindi ligtas, pati yung mga ligtas. Pati yung members ng church, kilala ka na talagang ibinubuhay mo yung biblical way of life. No? Hindi yung sa labas, maganda pangalan mo, sa loob, ay, kilala ko yan. May dalawa mukha niyan eh. Diba? Merong ganon. Oh. So, alam ba, dito honest tayo kung sino ba talaga tayo. Pero sa labas, ibang mukha natin. Baliktad naman yung iba. Dito, ang ganda-ganda ng buhay natin. Paglabas, kilala ka naman ng mga unsaved. Nakikipag-inuman ka pala doon. Nakikipagmurahan ka pala ron. Nakikipag-green jokes ka pala doon. Pagdating mo rito, ganun ka. Diba? Ibang klaseng tao na yan. Talaga, biblical talaga yan. Ang daming doktrinang alam niyan. Pagdating doon sa labas, walang yaka pala. Diba? Sila yung nakakaalam sa'yo. So, wherever you are, you should be a sweet savor of Christ, a sweet savor unto God. Saan? Sa trabaho, sa labas ng church. To them that perish. To them that are saved. Yung mga kasamahan mong Kristiyano. To inside the church. And even inside your own family. Diyan talaga, lantad talaga ang buhay mo. 'Di ba? Diyan talaga alam yung hygiene mo. Kung ilang beses ka maligo sa isang linggo, alam nila. Kung ano yung tatak ng pabango mo, alam nila. No? Kung anong ugali mo tungkol sa mga lahat ng bagay. No? Alam nila yan. So, pag pamilya ba ang tinanong, masasabi pa rin that my father, my mother, my son, my daughter is unto God a sweet savor of Christ. They can testify. No? And they can really give everybody, of course, hindi naman tayo yung naglalaglag ng kapatid natin. No? Hindi natin sasabihin, alam mo, pastor, sa church lang yan mabuting tao. Sa bahay, wala yan. No? Hindi yan totoong Kristiyano. Kilala ko yan kasi kapatid ko yan. Tatay ko yan, nanay ko yan. O hindi kaya yung nanay sasabihin, alam mo, pastor, yung anak ko, dito lang yan, mabait. Pagka kayo kaharap, sa bahay walang yayan. Hindi ako ginagalang yan. Di ba? Pangit. Huwag nyo na sabihin sa akin yun, please. No? Itama nyo na lang yung anak nyo, yung kapatid nyo. Iayos nyo na lang. No? At take an effort to help. Because, kaya nga, sabi ko, patakaran ko dito eh. Ikaw ang ama ng tahanan. Kung hindi maayos yung asawa mo, member din yung asawa mo, I will not talk to the wife. I will talk to the husband. At ganun din, kung under pa ng, yung minor, I will talk to the father. Ngayon, kung separate na yung pamilya, then I can talk to the husband in that separate family, kahit nandito pa yung tatay niya. There is a direct connection if it is already a separate family. So, ganun tayo. Patriarchal. And that is the biblical way. No? And kung hindi kaya nung tatay or nung ama or nung husband,
I will ask permission. Sabihin ko, Brad, mukhang hindi maganda yung ugali ng misis mo. At mukhang hindi mo kaya. So, can I ask your permission to go direct to your wife and give him my thoughts? Give her my thoughts. Can I ask permission to go direct to your son or to your daughter and give them my thoughts? And that is the best way. No? Pagka sinurrender na nung head of the family, yung responsibility, then I can go direct. And tell them, you are not a sweet savor in the church. You are creating a bad odor in the church. So, minsan, maganda yung espiritu natin. Pagka merong isa na hindi maganda yung salita, sira yung espiritu, babaho yung ating worship service. O, ano gagawin natin? Diba? Pagka ganun ng ganun, ay sasabihan natin yung, tapos, alam ba, andyan yung asawa. Ay sasabihan natin yung asawa na, Brad, yung misis mo, hindi maayos. Paki-regulate naman. Kung hindi mo kaya kasi, si pastor ang kakausap dyan. Because we need a individual and corporate sweet savor of Christ unto God. No? Hawa-hawa tayo eh. Pag mabaho isa, pwede tayo maapektuhan ng kabahuan niya eh. No? Kahit tayo lahat mabango, dahil kay Kristo, pagka may isa na hindi maayos, mabaho tayo eh. Di ba kaya nga pag may daga na bulok, namatay na daga, hindi tayo mapakali. Nung nandun kami sa isang bahay namin dati sa Quezon City, lagi may namamatay na daga doon sa pinakamahirap na parte ng kisame. No? Tutuklapin mo yung kisame, nakikita mo yung daga na patay. Doon siya mamamatay sa pahirap. Hindi sa open. Pero hindi mo pwedeng, isa lang yun, maliit. Hindi mo pwedeng baliwalain. Hindi ka makakatulog. Kahit anong pabango, wala. Mabaho yung buong bahay. No? So, you must do something. Diba? Ganon din sa church. Whether tayo ay 50 or 100. No? Ang goal natin in each worship service, kasi we no? So, pag sinabing we, individually and corporeally, we are unto God a sweet savor of Christ. So, ito po ay, ang concept na ito, na mabangong samyo sa harap ng Diyos. Makita natin yan sa panahon ni Noah. Nung nagkaroon ng flood, pagkatapos nagkaroon na ng rainbow, anong ginawa ni Noah? Siya ay nag-alay ng hayop. No? Tapos sabi sa Genesis 8:21, and the Lord smelled a sweet savor. Para bagang inaamoy niya yung hayop. No? Actually, ang inaamoy niya ay yung good sacrifice, good typology. Nakita ba natin yon? No? Sinisimbolo nung hayop na yon si Kristo. So, kailangan alam natin yung implikasyon. Hindi yan na nabanguhan sa binarbecue yung hayop ang Panginoon Diyos. No? Wow, bango naman ang barbecue mo. Huh?
Hindi yun. Dahil yung ginawa ni Noah ay simbolo ng future sacrifice ni Kristo. Tayo naman, nabubuhay tayo dahil sa sacrifice ni Kristo. Sentro ang Panginoon eh. So, kaya mababanguhan ang Diyos sa atin dahil sa influence ng buhay ni Kristo, ng sacrifice ni Kristo sa atin. Si Noah naman, kaya nabanguhan sa ginawa ni Noah na sacrifice dahil sa future. Naglalarawan yon ng gagawain ng kanyang anak sa krus. A sweet savor. At sabi nga, no? Ephesians 5:2 sabi, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us, an offering and a sacrifice to God, for a sweet-smelling savor. See? So, ang Panginoon ay nagbigay ng offering ng buhay niya in our stead. Christ loved us. Because of His love, He gave Himself for us. Yun yung offering of a sweet-smelling savor to God. Yung substitutionary death of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, every time na magkakaroon tayo ng offering sa Panginoon ng ating buhay, in the name of Christ, kailangan in the name of Christ lagi. Because of Christ, in the name of Christ, in the pursuit of glory of Christ. Yun ang mabango sa Panginoon. Hindi yung sarili mo lang in-offer mo. No? I-offer mo lang yung sarili mong buhay. Tapos may walang sa pangalan ni Jesus. Or talagang akala mo, katanggap-tanggap yung ginagawa mong sacrifice directly sa Diyos na walang involvement ang Panginoong Jesucristo. That is a deception. Sipin nyo, no? Kahit na yung sa loob ng church, yung pag-aalay ng sarili mong buhay can be a deception. Kung makalimutan mo na gagawain mo yan because of the sacrifice of Christ in your behalf. Laging konektado kay Kristo dapat para maging katanggap-tanggap. Oh. So ano pa ba ang mga mabango sa ating Panginoon bukod doon sa buhay natin? Ano yung mga particular na kilos natin? Ay sabi ni Paul sa Philippians 4:18, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you. So, si Epaphroditus ay ginamit ng Philippi na magdala ng offering, personal offering, para kay Apostle Paul. Okay? Nagpadala at ang ginamit ng mensahero, tagadala ng pera, si Epaphroditus. At anong sabi ni Paul doon sa offering na yon? Na personally given for personal expense ni Paul? It is an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. So yung mga offering pala natin, ay hindi lang basta para lang makatulong sa church, para lang makatulong kay pastor, para lang makatulong sa mahihirap, para lang makapagpaganda ng building. Hindi. Meron palang spiritual significance yun. At higit sa lahat na mali, ay mag-o-offering ako para yumaman ako. Yun ang pinakamali sa lahat. No? Ang spiritual significance ng offering is it is unto God well-pleasing, and it has a certain odor. Sabi ron, an odor of a sweet smell.
a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Bakit? Anong meron doon sa pera na nagbibigay ng bango sa harap ng Diyos? Kasi buhay mo yun yung pera eh. Di ba? Hindi mo naman napupulot lang yung pera eh. Pera lang kung nakapulot ka talaga ng pera. Ano? Pera lang kung yung tinip sa'yo, yun ang binibigay mo. Tip lang naman yan eh. Sige na. Bigay ko na lang sa church. Napulot ko lang naman eh. Oh. Hindi kaya, nanalo lang ako sa raffle sa SM eh. Bigay ko na lang sa church. Panalo lang naman yan sa raffle. O yung gift lang naman yan sa akin ng boss ko eh. Bigay ko na lang kay pastor. Eh okay lang yun, welcome. 'Di ba? Lalo na kung mga mamahaling relos yung mga mga alahas binigay sa inyo ng boss mo dahil very faithful ka. Tapos sabi mo, wala namang yan eh. Hindi ko naman pinaghirapan yan, binigay lang sa akin in appreciation. Bigay ko na lang kay pastor. Sige. Bakit hindi? 'Di ba? Pero ang normal na tithes and offerings ay pinaghihirapan natin. Dugo at pawis. Hours and hours of training and then exercise of our skills. Pagkatapos, magiging pera. So, you are giving a part of your life to the offering, to the Lord. That is why it is a sweet smell, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. That's what makes it well-pleasing to God. No? Pinaghirapan mo. And, so meron tayong offering, yung buhay natin, yung pera natin, ano pa? Lastly, yung sabi rito sa Revelation 5:8. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials. So lahat yung 24 elders ay merong golden vials. At yung golden vials, pag binuksan mo yon, punong-puno ng mga masasarap na amoy. At ano raw yung mga amoy na yon? Which are the prayers of saints. So, yung prayer meeting, bawat panalangin natin, hindi lamang yan to our advantage na sinasagot ng Panginoon, yung mga thanksgiving natin, yung prayers natin, ay hindi lamang yan for our own benefit, kasi pinapakinggan ng Panginoon yung mga daing natin, at syempre, siya ay sumasagot, ginagrant niya, pero this is also an offering of a sweet smell to God. It is a good, sweet-smelling odor. From your mouth, from your heart, to your mouth, as a church, it becomes entrapped in a vial, and that vial is released in front of the throne of God, and God is pleased because He smells the prayers of the saints. So, with this, alam natin papaano matutuwa ang Panginoon. No? Of course, yung music natin prepares us to worship God. Yung participation natin, yung ating buhay in and out of the church, yung ating offerings, at yung ating prayers, at yan lahat ay nakapaloob dahil kay Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo. Yan ay katanggap-tanggap. Without Christ, all of those prayers, wala yan. Nagpe-pray din naman yung Buddhist eh. Nagpe-pray din naman yung mga Hindu. Nagpe-pray din yung Muslim. Pero hindi katanggap-tanggap. Because they are doing it not in the name of Christ. Nag-o-offering din sila. Papagawa pa nga ng mosque.
Papagawa ng Buddhist temple. Nagpapagawa ng mga napakaraming imahen, mga dragon. Pero they are not appreciated by God. Nagpapakabait din sila eh. Mabait din ng mga Buddhist, mga Muslim. Diba? Mababait din ang mga Hindu. Hindi naman lahat yan ay masasama. Pero baliwala yun sa harap ng Diyos. Hindi mabango yun. Because not in Christ. So the only way, kahit Kristiyano, kung sala, nagpakabait ka para lang for the sake of being mabait, wala rin yun, kahit Kristiyano ka. So, everything we do it for the sake and because of the Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin.